Sa digmaan sa Ukraine, ang mga landmine ang mga nakatagong mamamatay. Ang mga landmine at iba pang pampasabog na labi ay pumatay at nakasugat ng daan-daang sibilyan, kabilang ang mga bata, at sumira sa agrikultura ng Ukraine. Habang matatapos din ang digmaan sa Ukraine, tulad ng lahat ng digmaan, haharapin pa rin ng Ukraine ang mga nakatagong panganib ng mga nakabaong landmine at hindi sumabog na mga pampasabog. Marami pang kontaminadong lugar na kailangang linisin. May bagong teknolohiya na tumutugon sa kasalukuyan at hinaharap na pag-aalis ng landmine sa Ukraine mula sa hindi inaasahang pinagmulan, mga magsasakang Ukranyano. Silipin natin ang bagong makinang ito. Paano ito ginawa? At paano ito bahagi ng programa ng Ukraine sa pagtanggal ng landmine? Ngayon, ang Ukraine ay matagal ng malalim na nakikibahagi sa isang malawakang programa upang harapin ang napakahirap na gawain ng pag-aalis ng mga landmine sa kanilang teritoryo. Pero isang mahalagang bahagi nito ay ang pagkuha ng mga kagamitan sa pag-aalis ng landmine mula sa mga umiiral na inventaryo sa ibang bansa at sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling solusyon ng Ukraine. Dito pumasok ang mga magsasakang Ukrainian at nagbigay solusyon sa sandatahang lakas ng Ukraine. Sa loob ng maraming taon, kinailangan ng mga magsasaka na linisin ang kanilang sariling mga bukirin mula sa mga nakamamatay na pampasabog bago magtanim ng pananim. Ginamit nila ang karanasang iyon para magdisenyo at maghatid ng makabago at epektibong mine clearing roller. Nakakuha na ito ng sertipikasyon mula sa NATO. Ang mga detalye ay susunod. Pero bago iyon, alamin natin kung gaano kalala ang problema ng Ukraine sa landmine at hindi sumabog na pampasabog bago ang bagong imbensyon. Ayon sa Italianong think tank na Institute for International Political Studies, noong Hunyo 2025, mahigit 53,000 milya kuwadrado ng teritoryo ng Ukraine ang kontaminado ng landmine at iba pang pampasabog mula digmaan. Mas malaki pa ito kaysa sa buong Inglaterra na may sukat na mga 50,000 milya kwadrado lang. Ang lugar na kontaminado ng mga mina ay isang kapat ng teritoryo ng bansa. Dahilan kaya naging pinakakontaminadong bansa ang Ukraine mula ikalawang digmaang pandaigdig. Sa tatlot kalahating taon ng digmaan, nagawa lang sakupin ng Rusya ang mga 18 hanggang 20% ng mga lupain ng Ukraine o humigit kumulang 44,000 milya kwadrado. Sa pagitan ng dalawang panig, nakontamina pa nila ang dagdag na 22% nito. Mahigit 6 na milyong Ukrainians ang nakatira sa o malapit sa mga delikadong lugar, lalo na sa agricultural na rehiyon ng Kharkiv, Sumy at Zaporizhia. 40% ng lupang agricultural sa Ukraine ay kontaminado. 18 milyon sa 42 milyong ektarya ang nagdulot ng dolyar, 112 bilyong pagkalugi sa export at produktibidad. Gayunpaman, mas mataas pa ang kabuuang gastos ng digmaan sa agrikultura ng Ukraine. Ayon sa Ministry of Agrarian Policy and Food, ang kabuuang gastos ng digmaan sa agrikultura ng Ukraine ay halos 80 bilyon na. Sinasaklaw ng bilang na ito ang iba't ibang salik gaya ng pagkaantala sa lohistika, rehabilitasyon ng lupa, pag-aalis ng mina, pagkawala ng lupa, at pagtaas ng gastos sa pataba at gasolina. Habang tumatagal ang digmaan, lumalaki ang tsansang lumawak ang apektadong lugar at dumami ang kailangang tanggalin na mina, kaya mas tatagal pa ito. Aabutin iyon ng matagal. Ayon na sa ulat ng 2025 Conflict Impact Assessment, inaasahan na aabutin ng mahigit 10 taon at magpapatuloy pa ng mga dekada ang pagsisikap ng Ukraine sa pagtanggal ng mga mina. Sa kabutihang palad, puspusan na ang pagsisikap sa pagtanggal ng mga mina at patuloy pa itong lumalakas. Ayon sa Institute for International Political Studies, malaki ang progreso ng Ukraine at 13,500 milya kwadrado ng lupa ang nalinis. Nag-certify na rin ang Ukraine ng 107 na mga operator ng pagtanggal ng mina at nakapagtipon ng isang koponan na may humigit kumulang 4,000 na mga sapper na suportado ng mga makinang mechanical para sa paglilinis. Noong 2024, nagsimulang magkaroon ng seryosong pag-usad ang pagsisikap sa pagtanggal ng mga mina. Ang paglilinis at pagtanggal ng mga mina sa Ukraine ay may 3 kategorya ayon sa konteksto ng labanan. Una, may military demining sa mga combat zone o lugar na may tropa na isinasagawa ng military sapper. Pangalawa, may emergency demining para agad alisin ang mga hindi sumabog na kagamitan. Ang mga gawaing demining na ito ay isinasagawa ng militar, ng State Emergency Service ng Ukraine.
or State Emergency Service ng Ukraine sa madaling salita. National Police Explosive Ordnance Disposal Squads o ng State Special Transport Service. Mayroon ding humanitarian demining na karaniwang ginagawa 124 na milya mula sa front line. Sinasaklaw ng humanitarian demining ang mga sibilyang lugar at bagay, kabilang ang mga bukirin, kagubatan, pribadong ari-arian, at infrastruktura ng mga sibilyan. Noong 2024 nilinis ng demining units ng Ministry of Defense ng Ukraine ang 25.28 milyong ektarya mula sa mga mina at pampasabog. Halos 70% nito o 23.2 milyon ektarya ay lupang pansakahan. Dagdag pa rito, ang military sapper ay mga sundalong inhenyero. Nagsagawa sila ng demining sa 300 at 35 milya ng kalsada, 100 at 1 milya ng linya ng kuryente, 200 at 75 milya ng reliyes at 300 at 25 milya ng pipeline. Sinira nila ang 137,821 na mga pampasabog sa proseso. Hindi pa kasama rito ang clearance activities ng State Emergency Service ng Ukraine Demining Unit, Pambansang Pulisya, Pambansang Guardia, State Special Transport Service, at State Border Guard Service o kaya ang humanitarian demining na isinasagawa ng mga pribadong kontratista. May seryosong pag-unlad din sa parehong sektor na ito. Noong 2024 binuksan ng National Mine Action Authority ang humanitarian demining market sa Ukraine. Kaya pinayagan ang mga pribadong operator na makilahok. Pagsapit ng katapusan ng 2024 ang gobyerno at mga pribadong operator ay may kapasidad na 151 humanitarian demining vehicles at mahigit 4,000 na deminer. Ang mga pagsisikap sa humanitarian clearance ay nakatuon sa mga lugar na may mas mataas na antas ng kontaminasyon at mga biktima. Kabilang dito ang mga pagsabog sa Kherson, Mykolaiv, Kharkiv, Dnipro sa Timog Silangan at sa Sumy, Chernihiv at Kiva sa Hilaga. Ang paglilinis sa mga tirahan ay para suportahan ang pagbabalik ng lumikas, pagbangon ng komunidad at sigla ng lokal na ekonomiya. Naglunsad ang pamahalaan ng Ukraine noong Mayo 2024 ng programa na magbabayad ng 80% ng gastos ng mga magsasaka sa pag-aalis ng mga mina dahil sa kontaminasyon. Noong Setyembre 2024 pinalawak ang programa para sagutin ang 100% ng gastos sa pag-aalis ng mga mina simula nang magsimula ang pananakop ng Russia. Nagbunga ang mga pabuwang mga pagsisikap at noong 2025 bumilis ang pag-aalis ng mga mina. Noong Agosto, nilinis ng Ukrainian military sapper ang 5,773 ektarya ng napalayang teritoryo na ibalik ang kaligtasan sa 5,600 at 53 ektarya ng sakahan, 47 milya ng kalsada, 73 milya ng linya ng kuryente, at halos 42 milya ng riles ng tren. Sa proseso, 8,400 at 10 na pampasabog ang natukoy at nawasak. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na lumalawak na mga pagsisikap ng gobyerno sa pag-aalis ng mga mina, patuloy pa rin ang mapanganib na hindi profesional na humanitarian demining, lalo na sa hanay ng mga magsasaka. Malaki ang epekto nito dahil sa kakulangan ng mapagkukunan, espesyalista, kagamitan, pondo, at sa mababang prioridad sa humanitarian demining habang may labanan. Marami sa mga magsasakang nagtatrabaho malapit sa labanan at bagong napalayang lupa, hindi na makapaghintay. Tulad ng nabanggit kanina, sila mismo ang naglilinis ng sarili nilang mga bukirin mula sa mga nakamamatay na pampasabog sa loob ng maraming taon. Marami na ang namatay dahil sa mga pampasabog na ito. Mga 16% ng lahat ng naiulat na biktima ng landmine sa Ukraine ay mga magsasaka. Ang mahalaga at madalas masakit na karanasang ito ay ginamit ngayon sa pagdisenyo ng espesyal na makinang panlinis ng mina. Bukod pa rito, ang buong proyekto ay isang inisyatiba mula sa mga mamamayan na pinunduhan ng buo ng mga lokal na komunidad. Pumasok ang mine trawler na binuo matapos hikayatin ng militar ng Ukraine ang mga magsasakang malapit sa frontline na tumulong sa pag-aalis ng mga mina at ibahagi ang kanilang kaalaman. Dahil sa kolaborasyong iyon, nabuo ang grupo ng mga magsasaka na gumastos mula sa sarili nilang bulsa para gumawa ng prototype ng makinang pang-alis ng mina. Nang matapos ang prototype, humingi sila ng tulong sa All Ukrainian Agrarian Council
para makalikom ng pondo at makagawa ng mga unit para sa operasyon. Noong kalagitnaan ng Setyembre, 29 na komunidad ang nagbigay ng higit 12 milyong Ukrainian hryvnia, $30,000 na subsidiya, sapat para sa 8 makina. Sumali sa inisyatiba ang mga komunidad mula Khmelnytskyi, Mykolaiv, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Chukasy at Kirovohrad, kung saan 16 na komunidad mula Khmelnytskyi ang nagbigay ng subsidiya. Sabi ng Agrarian Council, pumasa at na-certify ang Deminer sa mga pagsusuri ng Estado at NATO, kaya tinanggap ng sandatahang lakas. Lubos na humanga ang hukbong sandatahan ng Ukranya at umorder ng paunang 23 unit. Pagsapit ng Setyembre, naihatid na ang unang 5, habang ginagawa pa ang huling 3 sa 8 unit. Paano gumagana ang makinang pangtanggal ng mina ng magsasaka? Sa madaling salita, binubuo ito ng malalaking roller na nagpapasabog ng mga anti-tank mine at mga improvised explosive device sa pamamagitan ng paggaya sa bigat ng mga mabibigat na sasakyan at tangke. Bawat roller unit ay may 3 seksyon na may tig-4 na gulong, dinisenyo para pantay ang bigat at kaya sa magaspang na lupa. Habang dumadaan ang makina, sumasabog ang mga device ng halos walang sira sa roller, kaya nalilinis ang daan para makadaan ang mga sasakyan at sundalo. Ginamit na ang mga mine roller mula sa pagitan ng unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Karaniwan, nakakabit sila sa tangke o armored personnel carrier gamit ang push arm o fork assembly. Hindi tulad ng standalone unit, gaya ng makina ng magsasakang Ukranyano. Sa nakakabit na roller, bawat gilid ay may mabibigat na bakal o polyurethane na gulong. Minsan may bakal na nagdudulot ng mas mataas na presyon sa lupa kaysa sa track ng sasakyan. Ang mas mataas na presyong ito ang nagsisiguro na ang mga anti-tank mine na pinapaputok sa pamamagitan ng pressure ay sasabog sa ilalim ng mga roller, hindi sa ilalim ng katawan ng sasakyan. Bagamat di patiyak kung paano gumagana ang mine roller ng magsasakang Ukranyano, malamang ay katulad ito ng prinsipyo ng roller scheme. Siyempre, kung ikukumpara sa ibang uri ng kagamitan sa pag-alis ng mina, may ilang natatanging kalamangan ang mga mine roller. Sa mga aktibong lugar ng labanan, nagbibigay ang mga nakakabit na mine roller ng ligtas na pag-verify ng ruta kahit na may putukan. Kaya nilang magmaniobra sa kanto habang natatakpan ang lupa at pwede ring itaas kapag di ginagamit para mas madaling gumalaw. Mas mabilis ding naglilinis ng daan ang mga roller kumpara sa manual na pagtanggal ng mga mina at madali ring palitan kung masira. Batay sa disenyo, mukhang ang mga roller na ito ay para sa pagtanggal ng mga mina sa malalawak na bukirin at kagubatan ng Ukraine, hindi sa mga pangunahing transportasyon sa harapan. Pangunahing kahinaan ng nakakabit na roller ay hindi ito epektibo sa maputik o mabatong lugar. Mas bagay ang 4 na gulong na roller ng magsasaka sa labas ng kalsada kaysa sa nakakabit na roller. Pero hindi lang itong mga makinang ito ang tanging pagsisikap sa paggawa ng paraan para matulungan ang mga Ukrainian na sapper na maglinis ng mga mina. Noong Oktubre 2024, inanunsyo ng Ministry of Defense ng Ukraine na inaprubahan nila ang mahigit 17 modelo ng kagamitan sa pag-aalis ng mina para sa puwersang pangdepensa. 5 dito ay lokal na gawa. Kasama sa kagamitan ng Ukraine ang mga sasakyang pang-inhinyero, individual na kit sa pag-alis ng mina, modernong pulse induction metal detector at mine roller. Kasama sa mga dayuhang kagamitan sa pag-aalis ng mina, ang mine flail at mine roller mula Croatia, counter mining at mine detection system mula Germany, mine plow, mine roller, at demining system mula United Kingdom at engineering armored vehicle mula United States. Ipinapakita ng listahang iyon kung gaano kahalaga ang mga mine roller bilang bahagi ng makabagong pag-aalis ng mina, at pati na rin ang iba't ibang kagamitan para sa pag-aalis ng mina na available. Binanggit ng Ukrainian Ministry of Defense na aktibo ang lokal na gumagawa ng ground robotic system sa paggawa ng kagamitan sa pag-aalis ng mina, at naitala na nila ang ilang modelo ng ground robotic system na epektibong makakagawa ng mga aktibidad sa pag-aalis ng mina tulad ng Zimi, Vepa, FOX-2. Ang Zimi, na nangangahulugang ahas sa Ukrainian, ay magandang halimbawa ng katalinuhan ng militar ng Ukraine na naging tatak ng bansa sa digmaan, tulad ng roller ng magsasaka. Kapaki-pakinabang ito sa labas ng kalsada. Bagong subklase ito ng robotic na sasakyan para mag-alis ng mina at linisin ang bukirin mula sa shrapnel at high explosive na bala na madalas magdulot ng pinsala sa mga sapper. Ang ZIMI ay
ay dinisenyo para gumana sa mababa at katamtamang kapal ng mga damo, kung saan sinisira nito ang mga anti-personnel na mina. Tinatanggal ang mga tripwire at kaya pa nitong tiisin ang pagsabog ng mga anti-tank na mina. Ang ZIMI ay nade-deploy sa loob ng 15 minuto at kayang kontrolin mula 18 milya. Kayang i-deactivate nito ang TM-62 anti-tank mina na malawakang gamit ng Ukrainyano at Ruso. Pwedeng gamitin bilang landmine o pampasabog. Nakakabit o inihuhulog sa target gamit ang first-person view drones. Kaya nitong i-deactivate ang PNM, 2 PNM, 4 PMF, isa na anti-personnel mina, pati OZM, 72 at MON na fragmentation o claymore mina. Ito ang mga minang karaniwang ginagamit ng mga Ruso, sabi ni Ihor Bezkaroviny, Deputy Minister of Economy ng Ukraine. Karamihan sa demining machine ay malalaki, mabigat, at kayang sumuyod ng lahat sa ilalim nila. Pero ang mga lalaki mula sa Rovertech ay ginawa ang ZIMI na maliit at magaan, na ibang konsepto. Sa katunayan, kaya ito natatangi kapag sumabog, halimbawa, ang isang anti-tank mine. Hindi ito nadudurog, kundi basta lang ito natutumba. Sa katunayan, may bigat lang ito na halos 2,000 at 100 pounds at sukat na 100 at siyam na by 63 by 300 at 34 pulgada. Mas magaan at madaling ilipat ang ZIMI kaysa sa tradisyonal na malalaki at mabibigat na makinang pang-alis ng mina. Halimbawa nito, ang makinang pang-alis ng mina mula sa planta ng traktora sa Kharkiv, kasama sa orihinal na disenyo ng T-100 at 50 na traktora, ang mga roller na pumipisil sa lupa habang umaandar. Sa paggawa nito, natutuklasan at pinapasabog ang mga anti-tank at anti-personnel na mina. Sabi ni Bezkarovany, hindi man maganda ang itsura ng makina, magaling naman itong gumana. Lalo itong maganda kapag kailangan mong magtrabaho sa matataas na damo at hindi malinaw kung may tripwire, mina, o kung ano paman. Pinipisa ng makinang ito ang lahat sa ilalim. Kasunod ang mga sapper na may metal detector para maghanap pa ng iba sa lupa. Ang matagumpay na prototype ay naging bagong plataforma. Remote-controlled ang bagong makina at kayang patakbuhin mula 2,000 talampakan. Ang martilyo ay kayang tumagos ng 1 talampakan sa lupa at makaproseso ng hanggang 1/4 na hektarya kada oras. Depende sa uri ng lupa, matibay ito at kayang tiisin hanggang 5 pagsabog. May 300 at 20 horsepower na makina at Caterpillar trucks ito, hindi gulong. Nasa kabaligtaran ito ng ZIMI sa laki, bigat at kakayahan. Nasa gitna ang roller ng magsasaka, pero ang 3 makinang ito ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng spektrum ng mga kagamitan at yaman sa pagdedemina na iniipon ng Ukraine. Noong simula ng 2,000 at 24-30, 2 lang ang makinang pangdedemina ng Ukraine. Pero sa pagtatapos ng taon, mahigit 150 na ang kanilang makina. Tulad ng roller ng magsasaka, tuloy-tuloy ang pagdating ng bagong makina. Ang iba ay mula sa lumang makina, ang iba naman ay bagong gawa. Kadalasan batay sa karanasan ng mga Ukrainyano. Galing sa mga kanluraning kaalyado ng Ukraine, ang karamihan ng pondo para sa mga makina at operasyon ng pag-aalis ng mga mina. Sa pagtatapos ng 2,000 at 24 lumagpas na sa $1 bilyong ang pondo para sa makataong operasyon ng pag-aalis ng mina sa Ukraine. Ang mga pondo ay pangunahing ginamit para bumili ng mga makina, pati na rin ng mga kaugnay na kagamitan na kailangan para sa mga operasyon ng pag-aalis ng mga mina. Kasama dyan ang mga pickup truck para sa pagdadala ng mga koponan ng nag-aalis ng mina, mga traktora para sa pagdadala ng mga makinang nag-aalis ng mina, at mga excavator, pati na rin mga metal detector, at personal na kagamitang pangkaligtasan para sa mga sapper. Nagbunga ang mga pondong ito ng pagdating ng makabagong western na kagamitan sa pag-aalis ng mina sa Ukraine bilang dagdag sa lokal na kagamitan. Halimbawa, nagbigay ang European Union sa Ukraine ng 2 GCS, 200 mine clearing machines mula Switzerland. Ang remote-controlled na sasakyang ito ay may Hardox armor na hanggang 8 pulgada at kayang maglinis ng landmine at hindi sumabog na bala sa layong lampas, 9,000 at 800 talampakan. Ang 2 makina ay pinangalan ng Nadia o Pag-asa, Vira o Pananampalataya, at Lubyov o Pag-ibig, ayon sa mga tradisyon ng Ukraine. Kamakailan lang, noong Hulyo, inihayag ng United Nations Development Program or United Nations Development Program sa Ukraine na naipasa na nila
ang 6 na remotely operated na demining machine at isang kumpletong set ng mga ekstrang pyesa para dito sa State Emergency Service ng Ukraine. Ang mga kagamitan na nagdagdag sa 74 demining machines ng State Emergency Service ng Ukraine ay binili gamit ang pondo mula sa Croatia, France, Netherlands at Sweden. Hindi tinukoy ng United Nations Development Program sa kanilang anunsyo kung anong mga makina mismo ang ibinigay. Ayon sa kanila, may 2 heavy-duty machines na kayang maglinis ng 3,000 metro kwadrado kada oras at 4 na medium-class units. Parehong uri ay pwedeng kontrolin, remote, hanggang 4,900 talampakan. Kita nyo naman, malinaw ang trend sa remote-controlled at robotic na makinang pangalis ng mina. At ito ay maiintindihan, kakaunti at mahalaga ang bihasang sapper. Isa sa pinakamapanganib na gawain ang manual na pag-alis ng mina. Ang teknolohiya ng remote control ay nagbibigay daan sa mga sapper na gawin ang mapanganib na trabahong ito mula sa malayo. Kaya't napapanatili silang ligtas at sa huli ay napapabuti ang kanilang pagiging produktibo. Gumamit ang Ukraine ng makabagong teknolohiya para mapabilis at mapabuti ang operasyon ng pag-alis ng mina. Noong 2022, nakipagtulungan ang pamahalaan sa Palantir para gumawa ng artificial na intelihensya. Enabled na plataforma na tumutukoy sa mga lugar na kailangang idekontamina at nagmamapa ng operasyon sa pag-alis ng mga mina. Gamit ang AIP ng Palantir na nag-uugnay ng language model sa mga dataset, nagagawa nitong paganahin ang ChatGPT-style na ahente. Ang ultimong virtual assistant para sa demining na ito ay kayang magbigay ng real-time na datos ng automatiko. Pinapaprioridad nito ng mga opisyal ang paglilinis ng mga minang may malaking epekto sa tao o ekonomiya. Ang artipisyal na intelihensiya ang nasa puso ng Mine Eye System, isang makabagong aerial detection tech na binuo sa Ukraine at ibinigay sa State Emergency Service ng Ukraine noong Hunyo 2025. Sinusuportahan ng United Nations Development Program gamit ang pondo ng Luxembourg. Matagumpay na nasubukan ng State Emergency Service ng Ukraine ngayong taon ang walang pilotong aerial system. Gamit ang magnetometer at high-resolution sensors tulad ng visual at infrared cameras, malayo ang ini-scan nito ang malalaking mapanganib na lugar para sa mga mina at iba pang banta. Pagkatapos, ginagamit nito ang artificial intelligence upang tukuyin ang mga anomalya at gumawa ng detalyadong mga mapa para sa pagpaplano, manual o mekanikal na paglilinis. Napatunayan sa field testing na pinabilis, pinatumpak at pinakaligtas ng sistema ang pagtanggal ng mga mina. Noong Hunyo, inanunsyo ng Defense Cluster ng Ukraine, Brave One, ang paglunsad ng drone na kayang mag-detect ng mina gamit ang espesyal na kagamitan at artificial na intelihensya. Ang artificial na intelihensya powered drone ng Ukraine Damage mula Ukraine ay kayang suriin ang 100 at 7,000 square feet ng minadong lupa araw-araw. May red, green, blue, infrared at magnetometer sensors ito. At kasalukuyang ini-integrate ang ground penetrating radar. Automatikong nadedetect ng sistema ang mga pampasabog gamit ang pagsusuri ng magnetic field map. Tinutukoy nito ang mga nakatagong bagay, komunikasyon at guwang sa lupa gamit ang pagpapadala ng radar pulses at pagsusuri ng reflected signals. Pinagsama ang datos mula sa iba't ibang pinagkukunan sa isang information model na naglalaman ng detalyadong mapa ng panganib ng mga mina sa lugar. Nakastore lahat sa flash drive. Pagkatapos ng paglipad, madali lang tanggalin ng operator ang flash drive ng drone at isaksak sa computer. At sa loob ng 15 minuto, lilitaw na ang handang mapa sa Ukraine Damage Platform. Dahil sa makabagong teknolohiya, tila malapit nang mawala ang mga mano-manong makina gaya ng farmer's roller. Malabong mangyari iyon, lalo na sa hinaharap dito sa Ukraine at ibang lugar. Malaki ang hamon ng Ukraine sa pag-aalis ng mga mina. Mahusay siya ang ginagawa ng Ukraine kahit may digmaan. At nagtatayo sila ng infrastruktura para sa pag-aalis ng mga mina. Pwede nitong mapabilis ang paglilinis mula dekada hanggang ilang taon. Marami pa rin kailangan at mahalaga ang bawat tulong, lalo na yung sariling gawa gaya ng roller ng magsasaka. Sinimulan ng Ukraine ang digmaan gamit ang manual na mine detector at mga asong pang-amoy, na hanggang ngayon ay mahalaga pa rin sa paglilinis ng mga mina. Kasabay ng modernong teknolohiya, ang roller ng magsasaka at ibang inobasyon ng Ukraine ay dagdag sa kabuuang pagsisikap. Gayon din, para sa bawat drone na pinapagana ng artificial na intelihensya sa himpapawid, 12 kung hindi man daan-daan na tao ang kinakailangan sa lupa para sa epektibong pagtanggal ng mga mina. Maaaring mapabilis ng mga makabagong kagamitan ng proseso. Pero sa huli, pawis at dugo ng tao pa rin ang tumatapos sa trabaho. Halimbawa, marami pa ring nagtatrabaho kasama ang mga sapper
sa pagputol ng halaman gamit lang karaniwang gunting. Ang mga kasalukuyang solusyon sa industriya tulad ng bobcat mower ay epektibo. Gaya ng nararapat sa halagang 3,000 at 1,000 bawat isa. Pero madalas silang masira kapag sumabog ang mga mina at kailangan ng itapon. Hindi ito praktikal sa laki ng apektadong lugar gaya ng Ukraine. Ang problemang ito sa pagpuputol ng damo ay lumalalang issue at naghahanap ang Ukraine ng mga solusyon. Kabilang na ang pagsasagawa ng hackathon kung saan nagpakita ng kanilang mga inobasyon ang mga gumagawa ng mower. Base sa dating resulta, mas mainam sigurong humingi sila ng tulong sa mga magsasaka. Mag-subscribe sa channel para updated ka sa latest balita sa teknolohiyang militar at iba pang usaping militar. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.